Hello everyone! Ako pala si Josh Dalson H. Chua at ang kwento ito ay tungkol sa anino sa lumang bahay. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng Baler, may nakatayong lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Matagal na itong ibandonado simula nang namatay ang mag-asawa. Nakatira roon noong dekada 70. Ayon sa mga matatanda, may kaibang nangyari sa gabi sila ay pumanaw. Sa isang gabi walang buwan at puro ungol sa ng angin ang narinig. Isang araw, nagpasya ang apat na magkakaibigan sina Marco, Liza, Ben at Carla. Napasukin ang nakaturang bahay. Uso noon paggawa ng web tungkol sa haunted places at nais nilang pununaw ang katalang isip lamang sa ang mga kwento. Pagpasok pa lang nila, bumugad agad malamig na simoy ng hangin kahit tirik ang araw sa labas. Ang sari ay kumakalabog sa bawat hakbang. May mga lumang larawan na nakasabit ka sa dingding. Upas na ngungit, kapansin-pansin ang isang litrato ng mga mag-aasawa. Ang kanilang mata ay tila sumusunod sa sinumang tumitingin. Imagination lang yan, sabi ni Marco, habang nakangiti pero halatang narinig ng boses. Habang nalilibot sila, may narinig silang hinang pagkatok mula sa taas. Tok, tok, tok. May tao ba rito? Sigaw ni Ben. Walang sumagot. Nagpasya silang umakyat. Habang paakyat sa hagdan, biglang namatay ang ilaw. Kanilang mga cellphone sabay-sabay. Sa dilim may narinig silang mahinang bulong. Umalis na kayo. Napahawak si Liza kay Carla. Narinig niyo ba yun? Biglang bumukas ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan itong uminit. Sa loob ng kwarto, nakita nila ang isang lumang tuba sa kusang gumagalaw. Ngunit ang mga masakot, may anino sa likod ng pinto. Hindi ito gumagalaw, ngunit malinaw ang hugis ng isang matandang babae na nakatuko. Sumigaw si Carla, tumakbo sila bababa ng hakdan. Ngunit pagdating nila sa sala, iba na ang itsura ng mga dingding ay tila sariwa at hindi nasira. May ilaw na gasera sa mesa at sa gitna ng sala. Nakaroon ang mga mag-aasawa, buhay at nakatitig sa kanila. Mga bisita? Tanong ng matandang lalaki. Hindi makapagsalita ang apat. Napansin ni Marco ang kalendaryo sa dingding. Taon 1974. Napagtanto na hindi lamang sila pumasok sa lumang bahay. Nakapasok sila ang nakaraan. Biglang lumamig ang paligid. Ang mag-aasawa ay unti-unti naglaho at napalitan ng maitim na anino ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay naging pula. Hindi na kayo makakaalis, sabay nilang sabi. Nagdilim ang paligid. Kinabukasan, may mga nakita sa apat na cellphone na kalat sa labas ng bahay. Ngunit wala ang mga ari nito. Mula sa mga masasabi, kapag dumadaan sila sa lumang bahay tuwing hating gabi, may apat na aninos nakasilip sa bintana, parang humihingi ng tulong. At pag narinig ng may pagkatok, tok, 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 huwag kayong sasaskot. At doon ang
Tapos ang aking kwento, ang anino sa lumang bahay.